Nagpatuloy ang matinding sagupaan ni Nishiki at Abiro. Sa huli, bumagsak si Abiro, hindi na kinaya ang laban. Ngunit bago ito mangyari, iniwan niya ang isang sulat sa kanyang silid, nakasulat doon ang pangalan ng taong nag-udyok sa kanya upang magtaksil. Nang matagpuan ng Miburo Shigumi ang sulat, agad nilang nalaman ang katotohanan. Nag-alab ang galit sa kanilang mga puso, lalo na kay Hijikata, na tila nag-apoy sa puot. Ang pangalan ni Kusaka ang nagmarka sa kanilang isipan, at mula roon, naging malinaw ang kanilang susunod na hakbang, hahanapin ang taong iyon at papanagutin sa ginawa. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Pops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 24. Bulaklak na walang pangalan. Sa umpisa ng kabanata, tahimik ang templo. Tanging patak ng dugo ni Abiro Aizaburo ang maririnig sa malamig na semento. Ang katanang nakatarak sa kanyang katawan, ang dating sandata ng kanyang kapatid na si Seiichiro, ay ngayon ay ginamit laban sa kanya. Ang ataking nagdulot ng sugat ay pinangalanan ni Nishiki na Secret Blade, Venomous Scorpion. Bawat hininga ni Aizaburo ay parang pakikibaka sa kamatayan. Ang bawat galaw ay tila libong tinak na sumasaksak sa kanyang laman, ngunit sa kabila ng matinding sakit, nananatili ang alab ng galit sa kanyang mga mata, nakatuon lamang kay Nishiki, ang lalaking nagtaksil sa kanilang samahan sa Miburo Shigumi. Nang mahugot ang katana mula sa kanyang katawan, bumulwak ang matinding dugo mula kay Abiro, dama niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang katawan. Natulala siya habang pinakikinggan ang pagmamalaki ni Nishiki sa matagumpay nitong panlilinlang. Para kay Nishiki, ang lahat ng ito ay isang laro kung saan siya lamang ang nagwagi. Ngunit napatigil ang kay-abangan ni Nishiki nang biglang umakma si Abiro sa isa pang atake. Gayunpaman, hindi pa man siya nakakalapit ay agad siyang dinalaw ng matinding kirot at pagkahilo. Ang lason mula sa katana ay unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. Nawalan siya ng lakas, nabitawan ang kanyang sandata, at tuluyang napaluhod sa sahig. Tiningnan siya ni Nishiki nang may paghamak, parang isa lamang siyang hamak na nilalang na nahulog sa isang bitag. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit tinawag niyang Venomous Scorpion ang kanyang atake ay dahil nilagyan niya ng lason ang mismong katana ng pinakamamahal na kuya ni Abiro, isang panlulokong sinigurado niyang malalaman ni Aizaburo bago ito tuluyang mawala ng buhay. Bagamat hirap magsalita, naitanong pa rin ni Abiro kung paanong naging isang samurai ang isang traidor tulad ni Nishiki. Tiningnan siya nito ng malamig at inansulto pa maging ang yumaong kapatid ni Abiro. Huwag mo akong ipagkumpara sa mga samurai na kilala mo, ani Nishiki. Ako ay isang tunay na mandirigma. Isang malakas at mabilis na sipa mula kay Nishiki ang tumama sa nanghihinang katawan ni Abiro. Sa tindi ng lakas ng sipa, napaatras ang katawan ni Abiro at napaangat siya sa ere, tila ba huminto ang oras sa kanyang paligid. Habang mabilis siyang bumabagsak, ramdam niya ang bawat segundo ng sakit at pagod. Tuloy-tuloy ang mapanuyang ngiti ni Nishiki, na para bang ninanamnam ang bawat sandali ng kanyang tagumpay habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbagsak ni Abiro, gaya ng isang mandirigmang nawala ng lakas sa laban. Sa gitna ng hapdi at galit, muling sumagi sa isipan ni Abiro ang mga mukha ng mga taong naging dahilan ng kanyang pakikibaka. Si Kondo, na laging handang makinig at itinuring siyang parang anak, si Shinpachi, na bagamat mahigpit ay nagpakita ng tiwala, si Hijikata, na kahit tila baliw ay maaasahan, at si Okita, na sa likod ng kanyang pagbibiro ay naging isang tunay na kaibigan. At bago siya tuluyang bumagsak sa malamig na semento, ang huling imaheng na silayan ni Abiro ay ang likod ng tanging taong tunay niyang pinagkatiwalaan, si Hajime Saito. Kasama si Saito, kahit saglit, nakakalimutan niya ang sakit, pighati, at walang hanggang paghihiganti para sa kanyang kuya. Nahihirapan mang huminga, taos-puso siyang nagpasalamat kay Saito, ang kanyang kaibigang sanggang dikit mula pagkabata. Sa susunod na tagpo, isang figure ang lumapit kay Abiro, ang kanyang kuya, si Seiichiro. Galit ngunit may halong pag-aalala, pinangaralan siya nito. Ang mamuhay para sa paghihiganti, ani Seiichiro, ay isang buhay na walang saysay. Tinangka ni Abiro na magpaliwanag, subalit alam niyang hindi niya kailanman mararating ang level ng kanyang kapatid. Ngunit sa huli, tinanggap ni Seiichiro ang kanyang katapangan at ipinagmalaki siya. Sa mga salitang iyon, tila nabunutan ng tinak ang puso ni Abiro. Nang subukan niyang abutin ang kamay ng kanyang kuya, biglang naputol ang eksena, at makikita na hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Sa kanyang mga mata, bakas ang matinding hinagpis at panghihinayang dahil hindi niya naipaghiganti ang kanyang kuya. Gayunpaman, wala na siyang magawa. Tanging luha ang naging tugon niya, hanggang sa unti-unting pumikit ang kanyang mga mata.
Samantala, walang patid ang halakhak ni Nishiki. Para sa kanya, perpekto ang lahat, ang pagkamatay ni Abiro Aizaburo at ang tagumpay ng kanyang plano. Ngunit sa gitna ng labis na kasiyahan, bumuka ang mga tahi sa kanyang mukha, at napilitan siyang pigilin ang sarili sa pagtawa. 10 taon na mula nang simulan niya ang kanyang landas bilang tulisan, at ngayon, sa wakas, ang Miburo Shigumi ay hawak na niya. Malilipat ang tagpo sa tahimik at payapang bayan. Hinihingal na si Hijikata sa paghahanap kina Abiro at Saito. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, nakita niya sina Isami, Harada, at Yamanami, na nagtitipon at nagtatanungan kung may balita kay Abiro Aizaburo. Maging sina Soji at ang iba pang kasamahan ay nagsimula na ring maghanap, lalo na sa paligid ng Kamo River. Sa gitna ng kanilang paghahanap, biglang nagsalita si Yamanami, "Trinidor na kaya tayo ni Abiro at Saito?" Ang tanong na iyon ay parang kidlat na dumurog sa katahimikan. Tiningnan ni Hijikata ang kanyang mga kasama, at sa kanyang mga mata, tila may aninong nagbabanta. Halatang diskumpiyado si Hijikata. Saglit siyang tumingin kay Yamanami bago niya sinabi, "Napapadalas ang paghihinalo mo sa mga kasamahan natin. Hindi mo ba kayang pagkatiwalaan kami, kahit kaunti?" Ngunit, matapos ang ilang saglit, naisip niyang itanong, "Masaya ka ba, Yamanami, kung sakaling naging traidor nga sina Saito at Abiro?" Hindi napigilan ni Yamanami ang galit. Mabilis niyang sinagot si Hijikata, sinigawan ito, at sinabing, "Ang gusto ko lang naman ay maging patas. Hindi masamang magtanong." Sa gitna ng tensyon, pumagitna si Kondo upang pigilan ang dalawa. Mahinahon niyang sinabi, "Walang magandang maidudulot kung mag-aaway tayo. Kailangan natin ng pagkakaisa ngayon." Biglang dumating si Todo Haisuke, hawak ang isang liham. May bahid ng kaba sa kanyang boses nang sabihin niyang nakita niya ito sa kagamitan ni Abiro. Nang makita ng lahat ang liham, nagulat sina Hijikata at Kondo sa nilalaman nito. Binasa ni Kondo ang liham ng malakas. "Sa lahat ng kasamahan ko sa Shiikan. Kung maipaghiganti ko man ang aking kapatid o hindi, wala na ako sa mundong ito. Kapalit ng lokasyon ng aking hinahanap na kalaban, ibinigay ko ang maseselang impormasyon ng Miburo Shigumi kay Kusaka Gensui ng Chosho. Alam kong ito ay isang pagtataksil na hindi kailanman mapapatawad, ngunit kinailangan ko itong gawin. Noong gabing pinatay ang aking kuya, hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pag-abandona sa kanya sa laban. Sa kabila ng lahat, natagpuan ko ang Shiikan bilang tahanan at ang bawat isa sa inyo bilang pamilya. Taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat, mula sa aking puso." Pagkatapos nilang mabasa ang liham, lahat sila ay tila napako sa kinatatayuan. Napansin nilang paparating si Saito, buhat-buhat si Abiro sa kanyang likod. Dali-dali silang nagtakbuhan papunta sa dalawa. Halos pagalitan ni Hijikata sina Saito at Abiro dahil sa pag-aalala, ngunit natigilan siya nang makita ang kalagayan ni Abiro. Hindi makapagsalita sina Kondo, Yamanami, Shinpochi at Harada. Nanginginig si Hijikata sa galit at nagmumura habang ibinubulong ang pangako sa sarili. Si Kusaka, pagbabayaran niya ang lahat ng ito, papatayin ko siya. Mahinahong tumugon si Saito sa pagkakataong iyon, nagtanong kung maaari bang hayaan si Abiro na makapahinga ng tahimik. Alam niyang natalo na ni Abiro ang kanyang sarili, tinanggap niya ang kanyang mapait na sasapitin ngunit hindi siya tumakbo mula sa laban. Sa pagkakataong iyon, tinanong ni Saito ang mga naruroon kung alam ba nila kung gaano kagaan si Abiro Aizaburo ngayon. Habang nakangiti, nasabi pa niya, ibang klase talaga si Abiro. Sa wakas, napagtanto ng lahat na si Abiro, napasan-pasan ni Saito at itinuring nilang kapatid, ay pumanaw na. Hindi napigilan ni Isami na maiyak dahil isa sa itinuring niyang anak ay wala na. Sina Shinpochi, Yamanami, at Hijikata ay ramdam din ang matinding lungkot, ngunit pinilit nilang pigilan ang kanilang emosyon. Samantala, si Saito ay hindi nagpakita ng kalungkutan dahil alam niyang si Abiro ay mapayapang na maalam at wala ng paghihirap na mararamdaman pa. Noong ika-6 ng Abril, sa ikatlong taon ng Bankyo, pumanaw si Abiro Aizaburo sa edad na 21. Ang tunay na dahilan ng kanyang kamatayan ay itinago at ipinahayag na siya'y namatay dahil sa isang hindi kilalang sakit. Hinalala siya bilang ang unang miyembro ng Miburo Shigumi Corps na pumanaw sa Kyoto. Pagkatapos mailibing si Abiro sa Osaka, ang pamumuno ng Miburo Shigumi ay napunta kay Serizawa Kamo dahil na rin sa mga nagawang pagkakamali ni Abiro. Si Serizawa ang kinikilalang unang komandante ng Shinsengumi. Habang inihayag ni Niimi Nishiki na nakatanggap sila ng sulat mula kay Lord Katamori na nagsasabing kailangan na nilang kumuha ng mga bagong miyembro upang gawing mas malakas ang Miburo Shigumi sa Kyoto.
Matamang tinitigan ni Serizawa si Nishiki, at makalipas ang ilang saglit, inakbayan niya ito habang sinasabi, "Magaling ka talaga, Nishiki, lalo na sa pagguhit ng mga larawan." Napaisip si Nishiki at handa na sanang bumunot ng kanyang katana, iniisip na nalaman ni Serizawa ang kanyang mga lihim, ngunit mali ang kanyang hinala. Agad siyang binitawan ni Serizawa, na tila walang masamang intensyon. Ipinahayag ni Serizawa ang kanyang pasasalamat sa doktor at sinabing magiging masaya ang mga darating na araw. Sa kabila nito, tila may panghihinayang si Nishiki matapos ang tagpong iyon. Pagkaraan ng ilang araw, sinandak ni Serizawa at ng kanyang mga kasamahan ang isang mayamang mangangalakal sa Konoai, Osaka, at nakakuha sila ng 200 ryo ng ginto. Sa Grand Daimaro ng Kyoto, nagpagawa si Serizawa ng haori na eksklusibo para sa kanya. Nang matapos ito, tuwang-tuwa siya sa itsura ng haori, na may asul at puting makulay na disenyo. Ngunit sa pagkakita nito, hindi naman nagustuhan ni Nishiki ang disenyo. Mula noon, suot na ni Serizawa ang haori na ito, na naging simbolo ng kasaysayan. Ang makulay na asul at puting dappled pattern na haori ang magpapadala ng takot sa mga puso ng mga loyalista. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina ng digmaan siya'y naririnig, boses na walang takot, tuno ng pag-ibig. Sa bawat hapang ng bayani at mandirigma, mga moto, ikaw ang sa kanila'y nagpakita.